Pasensya na po, Father, na late ako. Sanay naman yung mga sundalo dito na ganitong oras ka dumarating. May gusto nga pala makipag-usap sa'yo. Sino po tungkol saan? Ang lahat na nagplano nito. Kung bakit kailangan mo magsimba sa simbahang ito gabi-gabi para hindi sila magduda. Nandito si Carlito. Baka humahuli siya. Carlito. Sa kaarawan ng ating Supreme Commander na si General Romel Gonzalo ay hindi nagdalawang salita ang mga pinuno ng gobyerno ni President Salgado sa pag-iimbita sa anak ni ex-President Montemayor na si Amanda Montemayor na makarating dito ngayong nasa Maynila na rin sila. Ang ginagawa mo? But give me a list of the people who are here, at this will be a good thing. Oh, Excuse me, General, happy birthday po. thank you, Amanda. Thank you. Good evening ako. Well, Nagsimba ho yung asawa ko. Yun ang nakagisnan niyang gawin mula nung... si Lucinda at saka si Nestor. Pabalik-balik kasi ng San Dionisio at Maynila. Sila na nag-aasikaso kay Daddy ngayon. So it's nice that you came over. Good evening, good evening. Glad to see you here, Amanda. Rafael. Excuse me, Supreme Commander. Maganda racket ng mga kapatid mo, ah. Kunwari nakikiloko kay Gonzalo. Si Amanda lahat ito. Siya na ngayon ang favorite ni Gonzalo, eh. Although hindi ko naman alam kung tanga tong si Gonzalo para hindi mapansin na may ginagawa si Amanda. O baka naman nagpapadama. Alam mo, mukhang pera talaga yan si Gonzalo, eh. Lahat ginagatasan, eh. Doon natin siya titirahin. Medyo lumuluwag na nga siya, eh. Sumasakit na ang ulo ni Romina dahil sa amo niya. Kailan mo balak maningil? Ngayon sana, eh. Kaya lang may party. Hindi ko naman alam, nagbe-birthday pala ang mga hayop. Si Rafael ba? Alam lahat ang ginagawa ng mga kapatid mo. Hindi. Hindi naman sanay si Rafael sa double talk, eh. In fact, mas kampi siya ngayon kay Gonzalo. At yun ang lagi nilang pinag-aawayan ni Rosa Camila. Eh, hindi naman alam ni Rafael na laro lang lahat ito. May problema tayo dyan, eh. Ay, kinatatakot ka lang. Baka yan na magsabit sa atin kapag nagkalabasan na. Sa panahon ngayon, hindi ako mangingimi na ako mismo magpatigil sa kanya. Huwag lang tayong pumalpak. O paano? Maiwan ko na muna kayo. Sige po. Kamusta ka na? Ito, nahirapan na sa buhay. Ikaw? Nabubuhay din tulad mo. Namamayat ka, parang ang laki ng problema mo. Halos lahat ng problema sa akin bumabagsak. Pagdating sa grupo. Alam mo, Rosa Camila, maliit na ang options namin ngayon. Kailangan ko tulong mo. Anong klaseng tulong? Pera. Pera para sa organisasyon namin. Wala rin akong ganong kalaking pera, pero teka. Ito, Carlito, tanggapin mo. Parati ko tong dala-dala sakaling magkagulo, pero tingin ko mas kailangan mo to ngayon. Rosa Camila, pasensya na, pero hindi na ako mahihiyang tanggapin pa to. Salamat. Pero may alam mo makukuha mo ng pera. Kapatid ko si Guada. Kaya lang magbuhat nung makauwi siya last month. Hindi pa kami nag-uusap. Pero alam kong tutulong siya.
Alam mo naman, Carlito, hindi na kami nag-uusap ni Guada eh. Pero makakagawa ka ng paraan. Eh, nakakapaglabas-pasok ka na dito eh. Ako hindi ako makagalaw para makalapit man lang sa kanya. Pero Carlito, hindi naman siya maniniwala sa akin kung ganun-ganun na lang. Sabihin mo lang yung pangalan na Matanglawin. Maniniwala siya sa'yo. Kamusta na nga pala si Charlie? Ayun, lumalaki na. Mas lalong naging kamukha mo. Nakikita pa ba kayo? Dala mo naman yung trato niyo. Di na rin masyado eh. Si Mami nag-aalaga sa kanya ngayon. Kamusta na nga pala si Malaya? Si Tita Angie, si Tito Emil? Lahat sila marunong ng baril. Eksperto na. Lahat pala tayo nagbago na talaga. Pero hindi pa rin nagbabago sa'yo. Carlito naman, nagagera na. Ganyan ka pa rin. Masama ba? Hindi lang masama. Bawal. Dispensa. Ang poproblemahin na lang natin ngayon kung sino magdadala sa'yo ng pera. Dito mo rin ba kukunin? Siguro. Kung pagkakataon ka, bisitahin mo na lang ako dito. Yung pagsimba-simba ko, hindi na pinagdududahan. Pero yung mawala ako ng ilang araw, Walang 3 oras mula doon sa Maynila pinagtataguan namin. Carlito, bakit ako pa? Bakit hindi na lang si Guada? Ando surveillance din si Guada. Kapag nakita siyang regular na bumibisita dito, pagdududaan itong lugar na to. Pero may naisip na rin akong paraan. Tulungan mo lang ako. Tayo ang in charge ng logistics sa malaking event na ito. So tayo mamamahala sa mga guests at sa accommodations nila. Well, since the Supreme Commander requested the Pope to be there, tayo rin ang mag-handle nun. At-check nyo na ba yung mga hotels? Good evening, Guada. Nasa kanila Palma. Hindi mo ba nakikita? Nag-meeting kami. Bumabati lang naman ako sa kaning Matanglawin. Nandun lang ako sa table. Sige, nasaan na nga ba ako? Oh, yeah. Pasensya na. Pope. Could you excuse me for a second? May tatanong lang ako. Sandali. Father, maraming salamat po ulit sa mga donasyon na binigay niyo. Walang ano man yun. Alam mo, kung mahihirapang maitawid yung perang ipapadala ng kapatid mo, ako na lang mismo ang pupunta sa inyo. Father, masyado na ho yata marami yung tulong na ginawa niyo para sa amin. Mas naniniwala kasi ako sa pinaglalaban ninyo. At si Rosa Camila, sana magawan din natin ng paraan para makapunta sa amin. Alam mo, maraming bata sa lugar niyo na kailangan ng katekismo. Maaari ko siyang turuan at isama. Alam niyo, Father, hindi ko na talaga alam gagawin ko pag walang tumutulong sa amin. Basta wag mo lamang kalilimutang magdasal. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos eh. Look, let's not start this conversation with pleasantries, Rosa Camila. Ano kailangan mo sa akin? Sino nagsabi sa'yo ng pangalan binanggit mo, ha? Si Carlito mismo, siyang may kailangan sa'yo. Si Carlito? Nasaan na siya? Kumusta ang kapatid ko? Sabi niya sa akin, tandaan ko yung pangalang yun eh. At kung sino magsabi nun, kung kanino ko man tumarinig, may mensahe para sa akin. Kailangan niya ng malaking pera na hindi ko kayang ibigay, kaya pinalapit niya ako sa'yo. Magkano ba kailangan niya? Hindi ko alam siguro kung magkano kaya mong ibigay.
Rosa, hindi ako makakalapit sa kanya. Pinaghihinalaan ako ni Gonzalo. Ako nang bahala doon. Ako magbibigay sa kanya. Kaya lang yung maibibigay ang pera. Bukas na bukas din mabibigay ako. Alam mo, kahit kailan hindi ko inisip na masasabi ko pa ulit sa'yo to. Pero Rosa, maraming salamat. Huwag ka na magpasalamat ko, Ada. Hindi naman para sa'yo to. Sige, magpapala na ako. Wala. Lola, I have news for you. Si Calito, finally nakipag-communicate na rin sa akin. Lola, kailangan po niya ng pera. Meron ako na itabing pera sa bahay. Gamitin mo yun. You know what's weird, Lola? Diyos ko, alam niyo ba kung sinong bridge natin ngayon kay Carlito? Si Rosa Camila pa. Well, I expected that. Wala naman po ako isang linggong nawala eh. Bakit parang nag-iba ata agad ang ip ng hangin? Parang bumalik na ng mundo. Napakabilis ng mga naging pangyayari. Lahat tayo natangay na lamang. Sino na mo ba ngayon na magkakakampi? Sino rin na magkakaaway? Pati yun, nabura na rin. Guada, ito na lang magiging trabaho mo para sa ating pamilya. Ha? Alagaan mo si Carlito. Huwag mo na indahin kung sino tumutulong. Basta importante may tumutulong. Sabi mo, pupunta ka doon sa party pero hindi ka naman sumipot. Eh, nagsimba nga ako. Simba ka na simba, wala naman nangyayari dyan sa kadadasal mo. Huwag mong babasusin ang Diyos, ha? At huwag mo akong itutulad sa katulad mo na sa takot mamatay, kumampi na sa kalaban ng pamilya natin. Rosa Camila, maayos na tayo. Sana. Huwag ka nang gumawa ng bagong gulo. Huwag mo akong pakikialaman. Hindi tayo magkakagulo. Rosa Camila, ayoko na maulit sa atin yung nangyari. Pinangako ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, hindi na mangyari sa atin ulit ito. Bakit tingin mo ba nakawala na talaga tayo sa kulungan natin ngayon? Kung ayaw mo ulit mangyari yun, makitulong ka. Hindi yung ganyan na onting bugbog lang, naduwag ka na. Ba't ikaw? Dinadaan mo lahat sa dasal? Kinalimutan na tayo ng Diyos. Ikaw lang ang kumalimot. Wala ka nang pinag-iba kay Asturias. Iniimbitahan nung sina Mami at Tita Eliminada na dumalo sa isang event na pinaplano nila. Bakit? Pwede na ba akong umalis dito? Baka naman umaalig-aligid dyan lang si Tomas, ha? Mami, sabi ng patay na si Tito Tomas. Kailan ba dadalaw si Rosa Camila? Si Ernestina, kumusta na kaya? Mabuti naman ho. Kaya lang hindi na ako madalas makapagkita sa amin. Kailan ko ba muling makikita ang mga anak ko, ha? Kailan? Hindi na magtatagal to. Puro yan na lang ang naririnig ko. 2 buwan na kami nakakulong dito, ah. 2 buwan na! Iluminada, please, makakasama yan kay Leandro. Alicia, bayaan mo na siya. Nakainom na naman. Alcoholic ka. Aba, bakit ko pababayaan? Paano ako titigil? Yan si Leandro, tingnan mo. Mas lumalala ng sakit. Mas maraming araw ang pagiging inutil niya. At ito namang babaeng ito. Naloloka na. Marami na nakikita mga multo. Mababaliw din ako sa bahay na ito. Hindi ako naloloka! Naloloka ka! Hindi! Hindi ako malaloka rin ako sa bahay na ito. Andyan, nakita ko. Nakita ko si Tomas. Have a seat. Thank you. Now, Amanda, no ass leaking. Let's talk about my plans. No ass leaking. Anong may tutulong ko, Supreme Commander? Well, I'm sure na kahit pa paano, may communication pa rin kayong mga magpapamilya, including Alberto and Ernestine. You assume too much, Supreme Commander. Sa tindi ng pagbabantay niyo sa amin. Well, alam ko naman nakakalusot kayo paminsan-minsan because I allow you that. And lalabas lamang kayo pag natapos yun yung sekretong ginagawa ninyo. But anyway, I would like you to get in touch with Ernestine. Sumuko na sila at we'll all be part of this. Well, assuming na nakakausap ko nga sila, wala naman silang kasalanan laban sa gobyerno ninyo. You see?
kung wala silang kasalanan, precisely. I think they should surrender already para mapag-usapan na natin ito. Including Daddy? Well, since I want everybody to be part of this, kung, well, figuratively, kung makakaladkad mo ang daddy mo to this parada, I'll be very, very thankful. Everybody has to be here. Kasi pinag-uusapan na seriously ng Vatican kung darating nga dito ang Santo Papa. And General Alegre? Well, I have no use for General Alegre in the same manner na hindi ko kailangan si Alberto. If General Alegre will come out, I will have him executed. Mas marunong pa ba sa akin yung hayop na Gonzalo na yun? Ha? Di maaari yan. Di maaari yan. Hindi ka na binalikan pagka-deposito mo ng pera. Hindi lang siya ganit. Wala pa siyang isang salita. May araw din siya sa akin. Alam mo, dapat siguro bumalik na tayo ng Maynila. Isa ka pa. Kahit pa paano maluwag tayo dito. Oh, pero nakita mo naman, hindi tayo makalapit sa daddy mo. Lintik ang dami ng sundalo. Luluwag din yan. Luluwag din yan, huwag ka magalala. Kailangan lang tayo magbantay. Siya nga pala, kanina may mga nakita akong dumating. Si Lucinda at si Nestor. Kita mo. May swerte pa rin tayo. Pero hindi pa rin tayo makalapit. Bakit doon ba sila titira? Lalabas din ang mga yun. Kaya sila muna ang pagpanuhan natin. Rafael, wala naman kaming gagawin sa'yo. Itatanong ko lang sana kung nasaan yung mga kapamilya mo. Hindi ko talaga alam eh. Si Amanda ho, alam ko, kausap po siya ni Supreme Commander. Ang asawa mo? Nasa simbahan ho. Kasama ho yung kura paroka doon. Namimigay ho yata sila ng mga donasyon eh. Pwede ho, maawa na kayo sa akin. Wala naman ho akong ginagawang masama eh. Alam mo, praning ka talaga. Parang nagtatanong lang kami. Tara. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Montemayor. Palma na lang. Nasa likod ko siya.